Sino sa inyo rito yung naranasan na mag-compromise? Yung mga, alam mo naman yung sabi ng Bible, pero ang ginawa mo, yung ayaw ng Bible. Lahat tayo pwedeng mag-agree na at some point in time in our lives, ay nagawa na rin natin yung ayaw ni Lord. Welcome sa ating Wednesday Word ngayong gabi. Buksan natin ating Bible sa aklat ng Mateo. Book of Matthew, chapter 27. So dito ang usapan natin sa Book of Matthew chapter 27 ay kung paanong si Judas na disciple ni Jesus na kahit alam yung katotohanan ay ang ginawa pa rin niya yung kabalintunaan. Ibig sabihin yung kabaligtaran. Alam niya naman yung Bible, parang sa panahon natin yan, alam natin yung Bible, yet what would we do is the opposite of the will of God. So kung hindi kalooban ng Diyos yan, ginagawa mo, kalooban nino yung ginagawa mo. So ngayon, alam naman natin na nangyari, nung nag-compromise siya, itinuro niya sa mga chief priest na si Jesus ang talagang hinahanap nila, tinulungan pa niya sila kung paano matatagpuan si Jesus. At ang sabi rito ng Bible, ay yung siya nga ay hinuli si Jesus at ang naging bunga nito sa kanya ay matinding kalungkutan sapagkat sabi niya, ipinagkanulo ko ang taong inosente. At pagkatapos nagkaroon ng kalungkutan sa kanya hanggang sa sinuli niya yung pera na pagkakabenta niya kay Jesus, 30 pieces of silver, and then he hanged himself. Kumbaga, sabi ng Bible, siya ay nagpatiwakal sa mamamagitan ng pagbibigti. So dito sa pag-uusapan natin sa Matthew chapter 27, turn it with me, chapter 27, 1 to 5. Ito yung sabi ng Bible. Early in the morning, all the chief priests and the elders of the people made their plans how to have Jesus executed. Baga yung sinabi ng Bible, maagang-maaga pa, yung chief priest at saka yung mga elders of the people ay nagplano na kung paano nilang ipapapatay si Jesus. So tinali niya siya, so they bound him, led him away, and handed him over to Pilate, the governor. So dinala nila ito kay Pilato, sabi dito ng Bible, na siyang gobernador nung panahon na yon. When Judas, who had betrayed him, saw that Jesus was condemned, nung makita ito ni Judas, na si Jesus na kanyang pinagkanulo, ay hinuli nila at nakaakma na nga na parusahan, he was seized with remorse. Nakaranas siya ng matinding kalungkutan. At isinuli niya yung 30 pieces of silver and returned the 30 pieces of silver to the chief priests and the elders. Ang sabi niya, I have sinned. Nagkasala ako, sabi niya, for I have betrayed innocent blood. Sabi niya, sapagkat aking pinagkanuno ang isang taong walang kasalanan, innocent blood. What is that to us? Sabi ng mga chief priests. O anong paki namin? They replied, that is your responsibility. Eh ngayon, sabi niya, responsibilidad mo yan. So Judas threw the money into the temple and left. Ibinato niya yung salapi, yung pilak, doon sa templo at siya umalis. Siya umalis at nagbigti. Then he went away and hung himself. Ang mensahe ngayong umaga ay, ngayong gabi, dito sa ating Wednesday Word, ay pinamagatang kung the unwise advice of compromise. Lipin ko ha, the unwise advice of compromise. So take notes. Take down some notes. Ano ba yung mga pangako? Yung mga walang katalinuhang mga pangako ng pagtalikod sa katotohanan. Maraming beses na tinatalikuran natin ang katotohanan. We compromise our values as Christians at hindi exempted dyan ang nagtatrabaho. Siyempre, pag kayo empleyado, all you have to do is to obey orders. All you have to do is to follow commands. Pero hindi tayo natutuwa doon sapagkat ang Panginoon ay binibigyan tayo ng free will. Kung minsan, pag tumanggi tayo sa mali at ang gusto natin gawin ay tama, alam natin may kapalit yun. Kung sa kumpanya yan, it might cost your job or it might be equal to a, sabihin natin, memo. Pwede kasi yung magbigyan ka ng insubordination. Ano sasabihin nila? Bigyan ka ng memo, please explain within 24 hours or 48 hours why we should not give you a memo, why we do not suspend you, because you did not obey what was commanded, what was expected to you. Siyempre, as Christians, kumisan, kahit
utos nila yan, pag alam mong mali, sometimes we are hesitant to obey. At pag ginawa mo pa rin yun, ikaw naman na magsasuffer yung iyong Christian values. Ngayon, hindi lang yon. Sa mga negosyante, ganun din. May maraming mga negosyante na kumisan, kumita lang, hindi bali na magkaroon ng tinatawag na misrepresentation. Hindi naman kaya ng kanyang product. Halimbawa, kiniklaim niya, sinasabi niya kayang gawin yan para lang makabenta. And sometimes ay nagkikreate ito ng mas malaking problema kung ikaw ay negosyante. I still remember when I was still working, I was in the corporate, ang office namin dyan sa may Jones Bridge. Kung alam niyo yung Jones Bridge, dito sa may Binondo, sa Jones Bridge na yan, meron kayong makikita dyan na bago ka tumulay, galing kang Binondo, pupunta ka ng Loton, bago ka umahon dyan sa tulay na yan, sa kanan, ay meron diyang dalawang building na magkatabi. Dyan yung office namin. I will not just mention the name of the office, aming kumpanya, at saka po yung building. Pero pag napunta kayo doon, alam nyo yung, ito yung sinasabi ni Pastor na building. So, one of our products ay yung water heater. Water heater. So, yung water heater kasi ay maraming klase. Ang water heater ay pwede ito yung nasa loob ng mga bathrooms. Pero ang sinasabi kong water heater, ito yung portable. Ibig sabihin ay, for example, meron kang isang timba ng tubig, tapos meron kang isasaksak sa kuryente, tapos meron yung wire, electricity, pero sa ilalim meron yung bilog na pampainit ng tubig, ilalagay mo doon. So makikita mo yon, kukulo-kulo yun hanggang sa init na yung timba. Yun ang mga portable na water heaters. So why I am telling you this? At that time, I was the senior sales and marketing director. So I had sales managers under me. Meron kami mga naging ahente na sa Cebu. Natuwan-tuwa kami sapagkat ang laki ng aming shipment. Sapagkat naibenta niya ito doon sa isang kumpanya, tapos at a lower cost. Kasi nga bulk yung binili sa kumpanya namin, ibinenta namin ito ng mas mababa. So ito na. So nung naibenta namin yun, siyempre yung agent nagkaroon ng commission. Nagkaroon ng commission, naggastos niya yung commission niya. Ito na, after 2 to 3 months, nagkaroon ng tinatawag na complaints. Nagkaroon ng back job. Why? Yung mga customers na binentahan nila nung sinasabi ko na portable na water heater na pag nilagay mo sa timba, yan ay iinit at kukulo. Pwede ka na ngayong maligo. Kumbaga, pwede mo lagyan ng malamig na tubig at sasapat na ito sa paliligo mo. Alam niyo, naging complaint sa aming company, nagkaroon ng misrepresentation. According sa aming pag-aaral nung problema, nagkaroon ng misrepresentation yung aming agent doon. Alam niyo, sabi niya, yun daw wire na yon na maigsik alin kasi yun mula sa saksakan hanggang sa timba, mga 2 to 3 meters lang kasi yun Yun daw pwede nilang dugtungan yung wire kung gusto nila. At yun daw ay pwedeng ihulog kahit sa loob ng balon. At yung balon daw ay iinit. Mantakin nyo, nababenta niya yun? Nabili niya yun? Napabili niya? So, syempre, nagalit yung office, back job, solely lahat ng produkto, tapos yung aming ahente, bago tinanggal, kinasuhan muna ng opisina dahil may tinatawag sa office na command responsibility. Yung manager noon, yung sales manager noon, nagkaroon din ng memo. Tapos, pati ako, nagkaroon ng memo. Why? Those people were under me, under my organization. Kaya, pati ako may memo. Pero hindi ko naman yung kasalanan. Ano ang nangyari? Yung value ng office na honesty and integrity, nag-compromise kasi. Why? Nagkaroon ng misrepresentation. Kaya tuloy, nagalit ang aming mga ahente at nabalita kami. So marami mga stores ang nagsoli nung nabalitaan nila yung naging problema na yun. Ngayon, tanong kayo, ano ba, nakabuti ba sa amin? Hindi. Hindi nga lang ako pinag-resign, pero yung tao ko, pinag-resign, pero pinagbayad muna siya. Dahil malaki ang naging commission niya doon. Bulto Bulk orders. Pinadala namin sa Cebu at nagkaroon siya ng commission. Tapos may overriding yung sales manager niya. May overriding commission. So ano nangyari ngayon? Nagalit yung management. Kasi ang shipping cost lang nun, ang laki-laki na. Tapos yung mga taong ginamit, yung sweldo nun. Tapos yung pang mga commission nun, ay naibigay na rin doon sa tao. So malaki ang nagastos. The only thing what I'm telling you now is, yun ang nangyayari when there is a compromise. How about you? Kumusta yung relationship natin kay Lord?
Kumusta ang ating Christian life? How about our values? Hindi ba tayo nako-compromise? Sometimes we tend to follow the system of the world. Kuminsan, hindi mo napapansin because we want to please other people. You don't want to hurt them. You don't want to say no. Hindi mo alam yung Christian values mo ay naapektuhan na. Kaya ang tanong ko sa iyo, how are you tonight? Dito kasi, pag-uusapan natin yung mga unwise advice of compromise. Ano ba yung mga lihim na ipinapangako ng pakikipag-compromise? Na masasabi natin ang layunin talaga niyan ay mukha lang maganda, pero pag nakita mo na yung epekto sa'yo, ay hindi pala matalino yung ginawa mo. Ito ay nagbibigay sa iyo ng mga negative effects. Number one effect niyan, ha? Tingnan natin, ha? Bakit niya binenta si Jesus muna? Gumaga, tandaan niyo, if you have to trace it back, paano ba naibenta ni Judas itong si Jesus? Ang sabi nito kasi ng Bible ay nandun sila sa upper room. They were inside the upper room at habang ang Panginoon ay nagsasalita, sabi niya, pinagtataksilan ako ng taong pinakakain ko. Tapos, ang sabi ngayon ni John, tanong mo nga Peter kung sino tinutukoy ni Lord. Ngayon, ang sabi ni John, Lord, sino po ba yun? Ang sabi niya, ang nagtataksil sa akin, sabi niya, ang ipagsawak-saw ko ng tinapay ay siya na nga. So, pinagsasaw niya ng tinapay si Judas, ibinigay niya ito, lumabas na si Judas, akala naman nila may pinagagawa si Jesus sa kanya, kaya umalis na siya. Nung gabing yon na siya lumabas, makikita niyo yan, doon niya ibinenta si Jesus. Doon sila nagkapalitan ng 30 pieces of silver. Ngayon tanong ganito, bakit niya ibinenta? Anong nangyari? Tandaan niyo, you have to trace it back. Siya ang treasurer ng kanilang grupo. As a treasurer, lagi siyang mayroong pagkontra. Kung natatandaan niyo, yung babae na yung kanyang mga paa ay binuhusan ng babae ito ng kanyang pabango at pagkatapos ang sabi ng Bible ay nag-react itong mismong si Judas. Sayang ika yan, sabi niya. Samantalang kung yan ay ipagbibili, sabi niya ay mahigit pa sa isang taong sweldo ng tao ang pwedeng pagbilhan niya. Sabi ni Lord, tumahimik ka, sabi niya, sapagkat ang kanyang ginawang ito ay laging mababanggit pag pinag-usapan ang aking kamatayan. Alam niyo mga kapatid, if there is one thing na common na nagiging problema ng Christians tayo, ay yung issue ng pananalapi. When there is an issue of wealth, which is number one, when there is an issue of wealth, kasama dyan yung finances, personal man, o mga dream mo, sometimes we tend to compromise. Kasi dito, isipin mo si Jesus ay naibenta niya. That's why Judas was considered as the best salesman in the world. Why? He was able to sell Jesus. Isipin mo, naibenta mo si Jesus, kaya ang tawag sa kanya ay he was the best salesman in the world. Ngayon, mangingiti tayo doon. O nga no, grabe si Judas. Naibenta niya si Jesus ng 30 pieces of silver. Tanungin kita, ikaw, kailan mo huling ibinenta si Jesus? And at what cost? Kailan ka ba nag-compromise? Anong halaga mo pinagpalit si Lord? Well, tayo namang mga nagtatrabaho, nagninegosyo, kuminsan nasasagasaan natin yung araw ng linggo. Alam naman natin, ang araw ng linggo para kay Lord, kuminsan nagagamit natin yan. Pero hindi natin maalis din yon. Kasi may mga kapatid talaga tayo na linggo lang kung magtrabaho, parang si Kuya Ruel. Minsan meron yung mga tawag pag linggo. Pero kung minsan naman, nakakatuwa sa kanya, binibigyan niya to sa iba kasi alam niya yung linggo para kay Lord. Ano pa? Yung mga nag-aaral. Minsan pag Sunday talaga may aral eh. Wala tayong magagawa doon. Alam niyo kung ano sinasabi ko? Yung mayroong capacity to reason out and stand para sa iyong pananampalataya na ang linggo ko ay para kay Lord. Tapos still, hinahayaan mo lang. Yun ang compromise. Kaya tanong kita, kumusta ang ating mga Christian values in the corporate world, sa mundong ginagalawan mo, sa inyong komunidad, sa inyong mga kapitbahay? Ang number one dyan na reason ng compromise, yung wealth. Yung sabi natin number one. 30 pieces of silver, pinagpalit sa kanya at tuwan-tuwa ang demonyo sa kanya. Sa atin kaya? Saan natin pinagpapalit si Lord? Kayo lang makapagsasabi yan. Kayo lang makasasagot niyan kung saan natin ipinagpapalit si Lord. Pero tandaan niyo dito, sabi dito ng Bible, kapag ka ikaw ay nakipag-compromise, maririnig mo kung paano ka ilalaglag ng demonyo. Tingnan niyo po yung verse 1. Sige, samahan niyo ako ha, verse 1. Ito sabi ng Bible,
Early in the morning, all the chief priests and the elders of the people made their plans how to have Jesus executed. So itinali nila ito at pagkatapos sabi ng Bible, siya ay kanilang ibinigay kay Pilato. So verse 3, when Judas who had betrayed him saw that Jesus was condemned, he was seized with remorse and returned the 30 pieces of silver to the chief priest. Ibinenta niya sa chief priest yung si Jesus ng 30 pieces of silver. Ngayon, ano sabi niya sa chief priest? Sabi niya, I have sinned, for I have betrayed innocent blood. Ano ang sabi sa kanya ng mga tao? What is that to us? So, pakialam namin dyan. Si ilaglagan na eh. Kasi ang demonyo, papangakuan ka lang niya na mukhang okay eh. Pero pagkatapos yung laglagan na. Iiwanan ka na niya. Tingnan niyo yung mga kaibigan mo, nakala mo kaibigan, tapos dahil alam niyang problemado ka, tuturuan ka magmariwana. Baka nga iba, nagsosolvent pa. Tuturuan ka magshabu. Pag naturuan ka ng magshabu, sabi na, hinahanap ko na, wala akong pera pang bili. Ay, bahala ka sa buhay mo. Bigla ka nilang ilalaglag. Kasi, nagawa na nila kung ano yung the plan of the enemy is to destroy us. Di ba sabi naman ng Bible, na parito ang Diyos natin, upabigyan tayo ng buhay, ganap at nasiyasya. But the devil came to steal, kill, and destroy. That is the objective of the enemy. Kaya alam nyo kung bakit mahirap mag-pray? Listen. Alam nyo kung bakit minsan mahirap mag-pray? Bakit sa loob ng church ay hirap na hirap kang makatagal sa worship? If you are living in compromise. Kapag nabubuhay ka sa compromising, yung value ng Word of God na alam mong binaliwala mo at sinunod mo yung gusto ng mundo. At doon talagang kakabaka-baka. Tuwing mag-uusap tayo tungkol sa pagbabalik ng Panginoon, hindi ka excited. Pero ibang Christian excited. Bakit? Wow, babalik na si Lord. Yes. Natatapos na lahat ang mga trials na to. Ikaw ayaw mo pag-usapan yun eh. Bakit ayaw mo pag-usapan? Kasi alam mo, hindi ka makakasama pag nag-rapture because you are living in compromise. Dito sabi ng Bible, kailan tayo nahuli ni Lord na nagko-compromise tayo? Pag may issue na pananalapi, yung wealth. Kinompromise siya eh. Sa halaga ng 30 pieces of silver, ikaw, sa anong halaga mo kinompromise si Lord? How much did you compromise the Lord? At what cost did you compromise the Lord? Kaya dito dapat malinaw ito sa atin na, teka muna, pag ito hindi nakalulugod sa Diyos, tiyak may mali dito. Pag ako ay lalong inilalapit sa pagkakasala, teka muna, compromising ito, hindi ito kalooban ng Diyos. Ngayon, pag ikaw ay mas lalong nagiging banal, mas lalong kang nalalapit sa Diyos, pagpatuloy mo yan. You're on the right track. Pero kung ikaw ay sinasabi mo, blessing ito. Blessing tapos tinuturuan kang mag-compromise sa values ng Christians. Tinuturuan kanyang baliwalain mo ang salita ng Diyos. I still remember when I was working sa Quezon, may isang malaking kumpanya dyan na isang malaking hotel na ako yung gumawa ng marketing program. So, isa sa mga naging bisita namin doon na nag-check-in doon sa hotel na yan ay si dating President Macapagal Arroyo. So, talagang nilagay namin yun doon sa pinaka-lobby ng malaking hotel na yan to let people know na ang aming hotel na ito ay masasabi namin trusted, even top officials of the country. Alam niyo nangyari, as the general manager of that time ng hotel na yan, nagustuhan ng may-ari yung aking performance. So, ginawa niya akong kanang kamay. Meron siyang 10 companies. Yung 10 kumpanya niya na naging holdings na eh. Kasi pag meron ka ng 3 hanggang 10 kumpanya na under you, ang tinatawag na yung holdings. So ginawa yung holdings, ako yung kanyang deputy. Kumbaga, those 10 companies were all under me. So meron siyang manpower agency sa Manila na 2, meron siyang shipping lines, meron siyang mga koprahan. So marami siyang kumpanya. Kaya lang alam niyo, pagkatapos ng magandang mga naging resulta niyan, ang gusto niya ay doon na ako mag-stay sa Davao. Pero nag-o-office ako that time sa Quezon. Sabi niya, dito ka na sa Davao mag-office. Sabi ko, hindi po pwede dahil ako po yung nagpapastor. Yung church po namin
Sabi ko, katabi po ng church namin yung tinitiran ko. May pastoral house kasi doon. So sabi niya, mas maganda siguro doon ka na sa Davao, mag-stay ka na doon. Sabi niya, para lahat ng mga issues, mga problema doon, hindi tayo sa telepono lang at email nag-uusap. Kasi nung panahon ay wala pang Facebook. Sabi ko, naku, hindi po pwede. Sabi ko, kaya ho ako ganito, kaya po nagiging matagumpay po yung ating mga negosyo, dahil po sa Panginoon na aking sinasamba, na aking kinikilala. Sabi niya, ano ba kasi yung relihiyon mo na yan? Born again po ako. Sabi niya, ano ba yung born again? Huwag na, iwanan mo na yan. Doon ka na sa Davao, doon ka na mag-stay. Sagot ko bahay mo. Bibigyan kita doon ng sasakyan. Alam niyo, right there and then, nag-resign ako. Right there and then, nag-resign ako. Sipin mo, yung Diyos ko na naging dahilan, bakit umunlad itong negosyo mo, lalaitin mo ng gano'n? Maganda sweldo ko. Sipin mo, I was handling 10 companies. As deputy ng may-ari na isang holdings international, wow, sa mundo, pwede ipagmalaki. Pero sa akin, kasi nakilala ko si Lord na siyang bumuhay sa akin. Kung ano man meron ako ngayon dahil kay Lord. So, marami sa atin, huli dyan. Marami sa atin, huli pag pinag-usapan ng pananalapi, walang pakialam sa Christian values. Wala nang pakialam kung anong effect nito. Ang mahalaga, ako ay nagkaroon, ako ay nakinabang, katulad ni Judas. Nagkaroon siya ng pakinabang. Anong pakinabang niya? Yung 30 pieces of silver. Doon tayo nagkakaroon tumisan ng pagkakalimot pansamantala yung epekto ng compromise. Unwise advice of compromise. Wealth yan eh. Papakita niyo sa iyo, alam mo, sayang din. Gawin mo, subukan mo, sayang din. Kasi kikita ka, magkakapera ka, magkakaroon ka ng ganito, sayang din. Pero alam mo, yung wealth, laglag tayong lahat dyan. Issue ng pananalapi, laglag tayong lahat dyan. Kaya nga yung iba, dahil sa pananalapi, sukdulang ibenta ang sarili. Kaya yung ibang mga tao, hindi mo masisisi. Gawa ng kakulangan, kakabusan, at walang ibang opportunity para magkaroon ng income. Kumisan, yung kanilang values as a Christian, talagang kino-compromise. Mga kilalang taong kilala ko. I'll give you an example. One of the members ng aming church dito sa Malolos, the reason why I'm using this as an example, I stayed there for 13 years. So some of people na na-disciple natin, isa po siyang purchasing manager dyan po sa monumento. Hindi ko na po sasabihin sa inyo kung anong kumpanya dyan. Ito pong ating kapatid na yan ay one time, binigyan siya ng award dahil sa kanya magandang pinakikita doon sa kumpanya. Sumunod, dinigay sa kanya ay challenge naman. Paano yon? Isa po sa may-ari. Binigyan siya ng blank check. At pagkatapos, may signatory yung may-ari, kailangan dalawa kasi sila eh. According sa board, meron kasi itong mga incorporators, pag may bibilin halimbawa sa kumpanya, pag nag-issue ng cheque, pipirma yung purchasing manager at saka yung pinaka-presidente. Nakapirma na yung presidente. Ang problema, walang attachment. Para saan to pinapipirma siya? Pumirma ka ika. Sabi niya, sir, blank check po ito at wala pong attachment kung para saan to, bakit ito pupipirmahan. Dahil ayaw niyang pirmahan, ilang araw na binabalikan ng presidente, hindi niya pinipirmahan. Tinakot siya. Aalisin kita sa trabaho nito. Doon po kami nagkausap. Sabi ko sa kanya, hayaan mo nang mawalan ka ng trabaho kaysa ang dignidad mo ng bilang Kristiyano ay mawala. Nag-resign po siya. Nag-resign siya. Nung mag-resign po siya, wala pang isang linggo, pinatawag siya ng may-ari. At this time, pinatawag siya sa board doon sa kanilang conference room. At sinabi ng presidente na siya ay humahanga sa kanyang katapatan sapagkat nagkaisa pala yung board na siya ay testingin yung kanyang loyalty. Wow! She was promoted. Babae po ito ha. Lalo siyang na-promote doon sa kanilang kumpanya because of what she did. Ikaw, kumusta ka? Ilang beses tayong nahuli ni Lord. Laglag tayo sa testing pagdating sa compromising. Ilang beses na tayong na-compromise for the issue lamang ng pananalapi, ng pinansyal. Si Judas was not exempted. Remember, Judas was a disciple. He knew Jesus very well. Kasama niya si Jesus gumagawa ng mga himala. Kasama niya si Jesus
Pag ito'y nagsasalita ng mga salita ng Diyos, pero nagawa pa rin niya mag-compromise. In other words, hindi tayo lahat exempted. Walang exempted sa atin. Pero nakalulungkot, sa mundong ginagawa natin ngayon, lahat nagmamadaling magtagumpay. Sukdo lang iwanan na nila sa bahay ang kanilang Christian values, magtagumpay lang. Yun ang problema natin. Kaya minsan wala tayong maakay sa office kasi alam niya yung dirty job you are involved in. Kaya yung mga kaibigan mo, hindi mo maakay eh. Kasi alam nila may mga dirty jobs na ginagawa. Kaya you cannot testify. So dito sinasabi lang natin, sa issue ng pananalapi, madalas tayong nahuhuli dyan na we don't really stand on the Word of God na alam natin. Okay, so issue yan ng wealth. Number 2, verse 3. Ano po ang naging epekto nito kay Judas nung makita niya na grabe, kawawa naman si Lord, hinuli. Tingnan niyo yung sabi ng Bible, verse 3. When Judas, who had betrayed him, saw that Jesus was condemned, he was seized with remorse. Grabe yung epekto sa kanya. He was remorseful. Alam niyo yung sabihin ng remorseful? Extreme sorrow. Severe sorrow. Sobra-sobrang kapighatian na halos manlata ka, halos manghina ka, dahil alam mo, ikaw ang kasalanan. Bakit ang aking Panginoon ngayon ay nakagapos at ngayon ay kinakalagkad, ngayon ay nilalapit ko papunta kay Pilato? Ganun ang epekto sa kanya. Merong negative na epekto sa kanya. So sabi dito ng Bible, he was remorseful. Sabi niya, for I have betrayed innocent blood. Tapos sabi nga dito ng Bible, he was seized with remorse and returned the 30 pieces of silver to the chief priests and the elders. Kung napanood niyo yung film nito, nakita niyo yung halos humihingal siya, tapos yung siya lungkot na lungkot, umiyak siya, hindi niya alam ang kanyang gagawin. So ano ang epekto yung unwise advice of compromise? May epekto ito sa health. Yan yung number 2. Hindi lang yung wealth, kasama yung health. Kasama yung health. Why? Bakit kasama yung health? Alam nyo, pag marami kang ginagawa ang kasalanan kay Lord, hindi ka makakatulog. Maliban lang kung sanay ka na. Subukan mo mabuhay sa kasalanan. Subukan mo, kung may asawa ka, subukan mong magkubli, magsikreto sa asawa mo. Sa una, hindi ka makakatagal dyan. Kasi hindi ka nga sanay. Pero kung sanay ka naglilihim, bandang huli, mukhang totoo na, parang kayang-kaya mo na. Subukan mo magsinungaling sa magulang mo sa una, kakaba-kaba ka. Pero pagka lagi mo nang ginagawa, hindi na totoo sa'yo yung sinasabi nila pag nagsisinungaling ang tao, hindi raw makatingin sa mata. Ngayon, eye to eye. Kaya mo na magsinungaling nang titigan kayo ng mata ng mga magulang mo. Kasi nasanay na tayo magsinungaling. Kumisan ganun din sa church. Alam mo nagsisinungaling ka pero titig na titig ka sa pastor na parang walang nangyayaring mali. What I'm saying is this. May negative effect sa health ang pagko-compromise. Subukan niyo, isa kang Kristiyanong lalaki. Pardon my word ha, pardon my word. Isa kang Kristiyanong lalaki. Pumatol ka halimbawa sa mga babaeng mababang uri, yung mga prostitutes. Pag ginawa mo yan, siyempre may epekto sa katawan mo yan. Meron yang sakit na dala. Meron yang AIDS. Meron yang gonorrhea. Meron yang herpes. Mga sakit yan. Meron yang effect sa health. Ang pagko-compromise natin sa katapatan natin sa asawa natin, tapos magko-compromise ka sa iba, gagawin mo yung mali. Kumbaga, sa-sideline ka, sasalisi ka, may epekto yan sa health. Ganon din sa yung spiritual health. Grabe, hindi ka makapag-pray ngayon. Hindi ka ngayon tuminutino sa iyong Christian life because, may maling nangyayari sa iyong Christian life. Kaya dito sa atin sa Wednesday Word, talagang yung usapan natin dito yung realidad ng buhay Kristiyano na pinagdadaanan natin. Kaya ang unwise advice ng compromise, akala mo lang, okay lang, sabi mo, sige, subukan mo. Kung lalaki ka, maganda sayang. Di ba? Hindi mo alam may epekto sa health. Ngayon, kung ikaw naman ay babae, ganun din. Hindi ka makakatulog. Bakit? Nagko-compromise ka. Hindi alam ng asawa mo. Hindi alam ng jowa mo. Nagko-compromise ka. Sumasakit ang ulo mo. Tumataas ang BP mo. Subukan mo lang maglihim sa asawa mo. Ganyan ang mangyayari sa iyo. Ganon din sa Panginoon. May negative effect sa health. Yung hindi pagiging faithful kay Lord. Kaya ngayon iba, nagkakasakit. Ilan sa Bible ang napatunayan natin na dahil sa kanilang hindi pagtatapat sa Panginoon ay
nagkaroon ng effect sa kanilang pangangatawan. Ngayon, ganun din sa'yo. Kumustahin mo. Bakit itong sakit na ito pabalik-balik? You might be living in compromise. You ask yourself, dapat magaling na ako eh. Bakit na, I'm still living with this kind of life? Baka. I'm not asking, you are. Baka lang. You are living in a compromise. Ang dami kaya. Alam niyo ba, pag binasa natin yung Bible, ito kasi, pag pinag-usapan kasi ang pagkakaloob, halimbawa, yung pagta-tithes, gamit na gamit sa atin kasi yung Malakias 3:10. Alam niyo, ang basahin niyo, wag yung 10, yung 9. Ang sabi ng Bible. Actually, hindi lang yung 10 eh. Kaya ko lang ito gusto isingit kasi marami tayong karanasan sa buhay Kristiyano na masasabi, bakit kaya dinadanas ko itong mga salot na ito na hindi ko naman talaga dapat danasin. So dito, ang sabi dito kasi ng Bible, subukan nyo lang. Yan. Sabi dito ng Bible, verse 9. Yan. Sorry, verse 11. Hindi pala 10. 11. Alam mo sabi ng Bible sa 11? Yung effect nito sa iyong economy, sa iyong buhay, sa iyong hanap buhay, at sa iyong buhay. Sabi niya, I will prevent pests from devouring your crops. Kaya kahit anong pagsusumikap mo, pagninegosyo, pagtatrabaho, laging ubos. Yan ang negative effect sa buhay natin, physical at maging sa pinansyal. Kapag kayong hindi tayo naging tapat, ayan bring the whole tithe. Hindi mo binibigay, nagko-compromise ka ngayon. Hindi mo binibigay. Pag hindi mo yan binigay, o kaya pag binigay mo naman, sabi ng Bible, pag isinuli mo yan kay Lord, hindi ko na. Hindi ko na, sabi niya, papayagan ang mga pests. Sabi niya, upang wasakin ang inyong pananim. So, ibig sabihin, may kasalukuyang nagaganap na pagwasak sa inyong mga pananim. Kung minsan ganun din sa health natin eh. May kasalukuyang nagaganap. Kumusta ka? You ask yourself, where am I now? Nasaan ang aking compromise ngayon? Ang compromise ko ba nasa wealth? Ang effect ba ng compromise ko nasa health? You ask yourself. Grabe, ang tagal na nitong sakit ko, hindi pa gumaling-galing. Ano kaya layunin dito ni Lord? Why am I experiencing this? You ask yourself. Kayo lamang ni Lord ang pwede mag-usap dyan. Ang sinasabi ko lang dito, it could be a life living in compromise. Sabi kasi dito ng Bible, ang unang effect niya sa wealth. Tapos anong sumunod? Yung health. Naging remorseful siya eh. Nanlata siya, nanghina siya. Walang isang tao, lalo na kung Kristiyano, ang natutuwa kapag nabigo niya ang Diyos. Ang normal effect ng isang Kristiyano ay malungkot kapag nabigo natin ang Panginoon. Pero kapag ikaw ay masaya, okay lang, then you're really living in compromise. You're not taking God seriously. Ang babaw ng tingin natin sa pakikipag-compromise. Pero diyan tayo madalas nahuli. Saan tayo huli? We compromise in terms of wealth. We compromise in terms of health. Alam mo nang masama ang epekto ng katawan na yan, sa katawan na yan eh. Tataas nga ang cholesterol mo dyan eh. Tira ka pa rin ng tira ng crispy pata. Uy! Padala nyo sa Manhattan. I'm just kidding ha. Alam mo nang matindang epekto niyan eh. Alala ko ito na si Kuya Robert Santos. Sabi ko, pwede ka ba sa crispy pata? Sabi niya, ayoko na, bawal na sa akin yung matataba na yan. Binawal na raw sa kanya. So, what a discipline. What a discipline. Sana all. Sana ganun lahat ng disiplina, no? Pero tanongin niyo, at bibigyan ko kayo ng halimbawa. I will not mention the name of a bishop. I have a friend who is also close to me. He is a bishop. Ang dami ng churches nila, siguro mga 8 or 9 daughter churches na sila. Tapos I always see him, grabe nasa kainan lagi. Yung kainan niya, pag tinignan mo yung kinakain niya, puro putok-batok. Puro putok-batok ang epekto. So one time, nagkausap kami sa isang fellowship. Sabi niya sa akin, Pastor, sabi niya sa akin, ano nangyari sa'yo? Di ba dati ang taba-taba mo? Sabi ko, gusto mo pumayat kasi ang laki-laki po niya. Kung nakikita niyo sa akin ngayon, dobling nito ngayon ang katawan niya. Sabi ko, alam mo, itry mo yung Defenders ko. Sabi ko, kahit libre bibigay ko sa'yo, tayo mo lang. Pero meron yung magandang epekto sa katawan mo. Ay, saka na, okay pa naman ang katawan ko eh. Kaya kung libre na lang, hindi ko sa'yo yung details, so papadala ko sa'yo. Hindi, saka na lang. Pero Pastor, mag-ingat ka ha. Sabi ko, ang laki-laki mo na. Sabi ko sa kanya, sobrang nalaki mo. Sabi ko sa kanya, ingat ka. Tapos, nung minsan nagkaroon ako ng promo sa pagbebenta ng Defenders Coffee, chinat ko siya.
Basta may promo tayo, ganito. Yung pagbibilan nito ay ipapadala doon sa Masbate pa noon eh. Yung mga marami naging problema din ng pagbaha sa Masbate. Ngayon kasi tinutulungan natin yung sa Davao. No? Yung Davao ngayon ang tinutulungan natin. Yung kinukwento ko ng Masbate pa noon, tinutulungan ng BMI noon. Sabi niya, okay pa ako. Sabi niya, saan ka nakabibili niyan? Alam nyo, 2 months ago, na-stroke. Na-stroke siya. Grabe. Na-stroke siya. Yung kaliwang kamay niya, nakagano. No? Nahawa po ako. So pinag-pray namin, punta sa St. Luke's. He spent a lot of money. Nag-pray ang church. Dinalaw ng ibang mga pastors. Ako, di ba po nakakadalaw? Ang advice pala sa kanya, hindi lang pala ako nag-a-advise. Alalay ka na sa mga kumain. Alam mo na may effect yan sa health. Pero ang sarap niya rin kasi kumain, parang ako eh. Pero ang laki po niya. Ngayon po, siya ay na-stroke at hirap po siya magsalita. Ano sinasabi ko? Yung compromise, alam mo naman yung tama eh. Alam niyo yun lang Coke Zero ha, yung Coke Zero ha. Pag nakainom lang ako niyan, guilty na ako sa misis ko kasi number 1 yung nakabawal. Kahit Coke Zero na yan ha. Nagagalit talaga yan, nagagalit talaga yan. So what I'm telling you is this. Lahat naman tayo, kahit alam natin minsan na bawal, we still do it kahit may effect siyang negative. Lalong-lalo na yung spiritual health natin. Sa compromise, talaga maapektuhan ang ating spiritual health. Maapektuhan talaga yan. Kasi God is not pleased. Pag ikaw nalungkot sa kasalanan mong ginawa, tiyak mas malungkot si Lord. Kung ikaw ay nagdamdam, bakit mo ba ito nagawa? Sorry ka. Much more si Lord. You're hurting the heart of God. So sinasabi ko lang dito, yung pangalawa, hindi lang ito sinasabi natin na pagkaroon ng unwise advice ang compromise. Kasi ano yun eh, sayang, masarap din. Uy, minsan lang naman, doon tayo nadadali. Issue ng health, yung number 2. Ang number 1 natin, issue ng wealth. Binenta niya. Ang health, grabe, nanlata itong si Judas sa pangyayaring yun. Ngayon, ano yung pangatlo? Na pinagtutulakan tayo ng demonyo na gawin natin ito, mag-compromise tayo sa ating Christian values. Ano pa yung effect nito? Samahan niyo ako. Dito uli sa binabasa nating verse. Sabi ng Bible, sa Matthew chapter 27, ano siya? Verse 5. So Judas threw the money. Binato ni Judas yung pera sa templo. Into the temple and left. May napalaba sa kanya? Wala. Di ba na-guilty siya? Hindi siya nakakompromise. Akala mo merong kang napapala. Wala eh. Punong-puno ka ng guilt feelings. Karamihan na nagko-compromise, punong-puno ng guilt feelings. At hindi yun talagang masaya. Momentarily, hindi temporary, momentarily mukha kang masaya. Pero pagkatapos nun, lalamunin ka na ng iyong konsensya, lalo na kung Kristiyano ka, lalamunin ka na ng konviksyon, lalamunin ka na ng kalungkutan, hanggang sa mawalan ka na ng gana kahit mag-pray. Kahit mag-worship sa loob ng church, hindi ka na makatagal. Kahit ang salita ng Diyos na dapat ina-absorb mo, kinokontra mo na siya ngayon. Why? You're living in compromise. Imbis na narinig mo ang salita ng Diyos, you have to accept it with humility, you absorb it with sincerity. Lord, thank you po sa word. Natututog po ako, wala. Kinokontra mo na. Pinagkukontra mo na ang salita ng Diyos. Why? Because you're living in compromise. You are now trying to rationalize that what you've done was right. Kahit kasalanan, kahit mali. So ano nangyari dito sa kanyang ginawang compromise? So pagkatapos niyang ibato yung pera sa templo, tingnan niyo yung last sentence ng verse 5. Then he went away and hanged himself. Siya ay lumayo at nagbigti sa kanyang sarili. Pangatlo, na hindi alam ng maraming mga Kristiyano na katulad natin, yung unwise advice ng compromise is not only health or wealth or health, but also death. May kamatayang pangako, kamatayang buhay spiritual. Death, he hanged himself. Ang isang nabubuhay sa compromising, walang napapalang matino. Wala ka nang napala, napahamak ka pa. Kaya lahat na ng iyong kinita, lahat ng iyong sinweldo, lahat basta bunga ng compromise, ubos lahat. At hindi lang ubos, matatangayang ka pa.
Anong natangay sa kanya? Hindi lang yung wealth, sinoli niya. May napala, wala. Yung health niya, bumigay. Nanlata siya. Wala na siyang gana mabuhay sapagkat hindi niya nabigyan ng kaluguran ng Panginoon. Ano ang naging kapalit? Death, kamatayan. Wala talaga mapapala ang buhay na nagko-compromise. At napakadaming struggle ang nabubuhay sa compromise. My only point tonight is this. Merong spiritual death. Pag nabuhay ka sa compromising at hindi mo na iayos yan sa pagbabalik ng Panginoon, kapatid, habang ang mga Kristiyano ay papuntang langit, iba ang biyahe mo. Doon sa lugar na nagnangalit ang mga ngipin. Doon sa lugar na ang liwanag ay hindi galing sa kaniningan ng Diyos. Liwanag ng init na tinatawag na impyerno ng apoy. So mga kapatid, we are hearing all these messages because God really cares for us. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Tayo na mga nagninegosyo, nagtatrabaho, may mga kaibigan, may mga tropa, stand in the Word. Manatili tayo kahit marami sumama ang loob, kahit may mga magalit, tayuan natin ang salita ng Diyos. Kahit may mga tao na magtatampo sa iyo, hindi bali kayo magtampo, wag lang ang Diyos ko. Hindi bali kayo magalit, wag lang ang Panginoon. Kasi minsan hindi natin kasi alam ang epekto nito na long term. Tingnan nyo yung mga pumatol ng lalaki sa kapwa lalaki, nagkaroon ng AIDS. Na-solve na ba ang AIDS? Hindi pa masyado. Hanggang ngayon, hirap pa rin silang isolve ang cure ng AIDS. Kaya ang dami mga merong advocacy. Sino ang nag-advocate niya? Yung mga dati na pumunta doon sa buhay na yan, ngayon ay nagsasuffer ng AIDS. Mga babae na sumubok na kahit alam nilang mali. Ano nangyari? Nagkaroon ng AIDS. May effect eh. Ano pupuntahan doon? Kamatayan. Physical death. Sa Christian, hindi lang physical death, kundi yung spiritual death. Sana mga kapatid, naririnig natin salita ng Diyos. Magising ka rin. Sana wag mo ituring ang gabing ito ng isa lang sa mga Wednesday night, Wednesday word. This is another message that God really wanted to penetrate into the very heart of His children. Mag-uusap ang Panginoon sa ating lahat. Kausapin tayo ni Lord tonight. No? Let the Lord speak to us. Tandaan nyo, ang mensahe ito ay pinanalangin natin na gusto natin ang bawat anak ng Panginoon, katulad natin, ay mabuhay tayo sa kabanalan. Hindi lang basta kumita lang tayo, dapat may kabanalan. Hindi lang basta yung tayo ay, sabihin natin na may mga kaibigan. Oo nga, may kaibigan, pero dapat may kabanalan. Para nabibigyan natin ang Diyos ng kaluguran. Dahil itong buhay na to, ang objective naman nito ay magbigay sa Diyos ng kaluwalhatian. Pero hindi tayo pwedeng mabuhay sa kasalanan. So sana sa ngayong gabi maintindihan natin lahat na itong effect na to, yung mga unwise advice of compromise. Tingnan mo yung category, saan ba ako nagpo-fall? Sa wealth ba? Issue na pinansyal? Syokdo lang mabuhay ako sa kasinungalingan? Kumita lang ako? Magkapera lang ako? Saan tayo pupwesto? Ano pa? Issue ng health? Nanghihina ka na spiritually? Nanghihina ka na physically? Because we are living a life that is not holy. A life that is not pleasing to God. At yung death, kamatayan, a life living in compromise will never give you a good life. What we will experience is death, physical and spiritual death. Amen. Napunta tayo sa conclusion. If you set out yourself to compromise, then it will happen at any moment on anything. Ibig sabihin, kapag ikaw ay pinangarap mo na mag-compromise, mangyayari yun sa lahat ng bagay at sa lahat ng pagkakataon. Pero kung alam mo ang sinasabi ng Bible, alam natin ang salita ng Diyos, tatayo tayo. Sukdo lang may magtampo, may sumamalo, may magalit. Pero hindi bali na, huwag lang magalit ang ating Panginoon. Amen? So yun po ang mensahe ng Panginoon ngayong sa ating Wednesday night. Dear God, lately I've been witnessing a lot of things I can't believe I'm seeing. This world is slowly falling apart, and it's starting to take a toll on my heart. Dear God, where did all this hate come from? Still can't believe